Naranasan mo na rin ba yung pakiramdam mo ay parang ginagawa ka lang taga-ayos ng Diyos sa ibang tao? Yun ba ang piniprepare mo lang ang isang tao para maging mas karapat-dapat siya sa taong susunod niyang mamahalin pagkatapos sa'yo? Naku, ang sakit naman nun, no, na parang ang ginagawa mo lang, parang ang mission mo sa buhay, maging taga-ayos ng isang tao. Kumbaga, to make someone worthy to be loved by another person. Tapos, ikaw yung nagdusa, ikaw yung nagsakripisyo. Ang sakit-sakit. Anyways, pakinggan na natin ang kwentong hatid natin sa bagong araw na ito. Ang kwentong pinadala sa atin ni Jing, dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Bakit may mga taong tila yata isinumpa ng tadhana? Kasi kahit anong gawin nilang pagsasakripisyo, parang hindi sila binibigyan ng taong magmamahal sa kanila hanggang kamatayan. Dear Mama Mia, hindi ko po alam kung may mga taong katulad ko. Yung parang isinumpa na maging daan lang, hindi yung destinasyon. Yung ikaw ang dahilan kung bakit sila gumaling, pero hindi ikaw ang dahilan kung bakit sila mananatili. Ako po si Jing Mama Mia. At ito ang kwento ng mga lalaking minahal ko, pero hindi kailanman piniling manatili sa akin. Hindi ko alam kung kamalasan ba to, sumpa, o misyon talaga ng kaluluwa ko sa mundong ito. Pero isang bagay ang sigurado. Lahat ng dumaan sa buhay ko, gumanda ang takbo ng buhay nila. At ako, nananatiling wasak. Simula pa lang bata ako, Mama Mia, marupok na ako pagdating sa aking damdamin. Hindi ako yung tipong babaeng mahilig makipaglaro o habulin ng mga lalaki. Tahimik lamang po ako, mababaw ang aking kaligayahan at sobrang bilis ko rin talagang maawa. Kapag may taong mukhang sugatan, malungkot o nawawala, gusto ko agad tulungan, gusto ko agad i-rescue. Parang may kung anong puwersa na nagtutulak sa akin para sila ay aking buuin muli. Nagsimula po ito kay Enzo, ang unang lalaking minahal ko ng buong buo, Mama Mia. College ako noon, simpleng babae lang na laging nasa library. Tahimik, tipikal na hindi napapansin ng iba. Pero isang araw, dumating siya. Yung tipo ng lalaking may halong gulo at lungkot sa mga mata. Pero ang ngiti niya, Diyos ko, parang sinadyang itago sa kanya lahat ng charm sa mundo. Bumagsak siya sa ilang subjects at ako yung nilapitan niya para hingan ng tulong. Akala ko simpleng pagtuturo lang ang gagawin ko, Mama Mia. Pero habang tumatagal, natutunan kong ibalik yung sigla ng kanyang mga mata. Unti-unti siyang ngumingiti ulit, natuto ulit na mangarap, at natuto ulit na magmahal. Kaya lang, Mama Mia, ang minahal naman niya ay hindi ako. Noong araw na pinakilala niya sa akin si Ira, yung babaeng sinasabi niyang the one niya, ay nakangiti lamang ako sa kanilang harapan. Pero sa loob ko, Mama Mia,
Parang may tumutusok sa dibdib ko ng paulit-ulit. Sabi pa niya sa akin, "Salamat, Jing, ha? Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko ulit nakilala yung sarili ko." At doon ko unang naramdaman yung kakaibang kirot, Mama Mia, na para bang hindi lang po puso ang nasasaktan sa akin, kundi maging kaluluwa ko ay lumuluha na rin. Akala ko, Mama Mia, one time, big time lang yun. I mean, ang akala ko, isang pagkakataon lang yun. Akala ko, after Enzo, ay magiging maayos na rin ako ulit. Pero hindi pala, Mama Mia. Kasi si Enzo, siya pala ang panimula ng pattern sa buhay ko. Opo, parang may pattern. Paulit-ulit na lang. Si Marco po yung sumunod. Broken din. Iniwanan ng kaniyang asawa. May anak siya pero dinala ng asawa niya ang anak nilang dalawa. Mama Mia, nung nakilala ko po siya, ay talagang wasak na wasak siya. Ewan ko kung totoo yata yung sinasabi nilang superhero complex. Parang meron akong ganun eh. Parang gusto ko pinagtatanggol at inaayos lahat ng mga wasak at basag sa buhay ko. At yun na nga ay si Marco. Naging magkaibigan kaming dalawa, Mama Mia. May kaibigan na laging sinasandala ng bawat isa, pero to be honest, parang siya lang po yung sumasandal sa akin. Parang ako naman, Mama Mia, ay lagi lang sumasalo sa kanya. Laging nakikinig kapag meron po siyang hinanakit. Laging handang maging balikat kapag kailangan niya ng kaibigan na masasandalan, mayayakap at maiiyakan. Naging ganun ako sa kanya mula nung kami ay magkakilala. Ang sabi pa nga niya sa akin noon, Mama Mia, hindi raw niya alam kung bakit sa dinami-dami ng kanyang mga naging kaibigan, ako pa na halos kakakilala pa lang niya ang naging sobrang close sa kanya. At ang tanging tao na nagpaparealize sa kanya ng kanyang worth. Akala ko noon ay makikita niya ako. Kahit pa nga sabihin nating may asawa siya, ay handa naman sana akong saluhin siya, Mama Mia, dahil hiwalay naman na silang dalawa. Tinulungan ko siyang bumalik sa kanyang sarili. Tinulungan kong muli siyang maniwala na may rason pa para mabuhay at maging masaya. Na hindi pa huli ang lahat para magmahal siya ulit. Mama Mia, natuto nga siya mula sa akin. At nangyari nga yung lagi kong sinasabi sa kanya na may mamahalin siya na ibang babae ulit. Kaya lang, hindi naman ako yun. Isang panibagong babae na nakilala lamang namin habang kami ay nagta-travel dahil sinasamahan ko siyang mag-mend ng kanyang broken heart. Ang babaeng ito ay single mom din. Ang sabi pa ni Marco sa akin, "Jing, hindi ko alam kung anong meron sa'yo pero parang lagi kang may kakayahang ayusin yung mga taong sira na ang loob at sira na ang buhay at kinabukasan." Mama Mia, hindi ko po alam kung dapat ba akong matuwa o masaktan sa mga salitang yon. Kasi habang gumagaling sila, ako naman ang unti-unting nababasag. Nangyari yun ulit at ulit muli. Hanggang sa natutunan ko na lang tanggapin ang parang kapalaran na ibinigay sa akin. Siguro yun talaga ang purpose ko sa mundo, ang ayusin sila para maging handa sila sa ibang babae.
Minsan, Mama Mia, napapatingin po ako sa salamin at tinatanong ko po ang aking sarili. Bakit ganito, Jing? Hindi ka ba talaga karapat-dapat na mahalin? Hindi ko alam ang isasagot ko, pero alam kong bawat pagluha ko ay may kasamang konting pagpapalaya. Kasi kahit papaano, may natulungan ako para muling maging masaya. Kahit hindi na ako kasama sa bagong kabanata ng kanilang buhay at sa kasiyahan nila. May mga gabi, Mama Mia, na iniiyakan ko na lang ang lahat. Yung tipong tahimik na ang paligid, tapos ang maririnig ko na lamang ay ang tunog ng orasan sa dingding. Doon ko nararamdaman yung bigat ng pagiging isang tulay. Kasi kahit gaano mo kamahal ang mga taong dumadaan sa buhay mo, darating at darating din yung araw na kailangan mong tanggapin ang isang masakit na katotohanan. Hindi sila para sa'yo. At doon nagsimula ang totoong pagsubok ng buhay ko. Nung dumating yung lalaking muntik nang baguhin ang paniniwala kong yun. Ang lalaking pinaniwala akong baka sa wakas, ako naman. At siya si Caleb, Mama Mia. Si Caleb po ang lalaking halos nagpabago ng lahat ng paniniwala ko sa buhay. Halos kasi kahit sa dulo ng kwento naming dalawa, ay napatunayan kong hindi rin pala siya naiiba. Pero nung una, Mama Mia, Diyos ko, kung paano niya ako tiningnan, tinitigan, at kung paano niya ako kinakausap, akala ko talaga ako na, Mama Mia. Akala ko talaga eto na. Nakilala ko si Caleb sa isang maliit na cafe malapit lamang sa opisinang pinagtatrabahuan ko. Hindi ako mahilig lumabas o makipagkilala kahit na kung sino-sino. Pero araw-araw, kapag break time, dun talaga ako laging nagkakape. Adik po kasi ako sa kape, Mama Mia. Hindi talaga nakukumpleto ang araw ko nang hindi ako nakakapag-ice coffee. Isang umaga, habang nakapila ako, narinig ko yung pamilyar na linya na paulit-ulit kong naririnig sa kanya sa mga susunod na buwan. Miss, pwede bang makiupo ako dun sa table mo? Puno na kasi at napansin ko, ikaw lang naman ang mag-isa kanina habang nilalagyan mo ng gamit yung lamesa. Simple lang, magalang, at wala namang halong interes yung pagkakasabi niya, Mama Mia. Pero ewan ko ba, siguro nga ang sarili ko talaga ang nagbibigay ng kung ano-anong meaning sa mga pinapakita sa akin ng mga tao. Pakiramdam ko kasi ay may lambing yung boses niya. Yung tipong kahit hindi naman niya sinasadya siguro, pero ramdam mo kaagad. Ngumiti ako at tumango. Pagkatapos tumalikod siya at nilagay din yung laptop niya sa mesa at pumila sa likuran ko para umorder. At doon nagsimula yung hindi ko alam na magbabago na ng buong direksyon ng buhay ko. Tahimik lamang siya noong una, Mama Mia. Pero sa mga mata niya, may kung anong lungkot na alam kong hindi basta-basta. Yung tingin ng isang taong nakasurvive pero hindi sigurado kung gusto pa niyang lumaban. At gaya ng dati, ako na naman ang nakaramdam ng pangangailangan na ayusin ko siya dahil mukhang may pinagdadaanan siyang matindi. Habang tumatagal, naging routine na namin ang magkape sa parehong oras.
Hanggang sa dumating yung araw na siya na mismo ang naghihintay sa akin doon. Nang umupo ako ay ngumiti siya. At sabi niya, "Kanina pa kita hinihintay eh. Akala ko hindi ka na darating." Napakasimple ng linya niya pero tumama ng diretso sa puso ko. Mama Mia, ang sarap pala sa pakiramdam yung hinihintay ka. Ang sarap pala sa feeling yung may isang taong hinihintay ang pagdating mo. Hindi ko na maalala kung kailan huling may taong nagsabing, "Hinihintay kita," na may kahulugan. Parang noon ko lang ulit naramdaman na baka ako naman ngayon ang tadhana ng isang tao. Baka tapos na ang pagiging mekaniko ko ng puso ng iba. Nagsimula kaming maging magkaibigan. Tinanong ko siya tungkol sa buhay niya. At dun ko nalaman na may dinaanan pala siyang isang matinding heartbreak. Yung fiancé niya dati ay iniwan pala siya 2 linggo na lang bago sana ang kasal nilang dalawa. Ang masakit pa, Mama Mia, best friend pa raw niya ang pinili ng babaeng ito. Hindi ako makapaniwala. Pero habang kinukwento niya yun sa akin, kita ko sa mukha niya yung matinding sugat na hindi pa rin naghihilom sa pagkakataon na yon. Hindi na ako nagtanong kung mahal pa ba niya yung babae. Hindi rin ako nagbigay ng payo sa kanya. Basta ang ginawa ko na lang ay nakinig lang ako sa kanyang kwento dahil pakiramdam ko, Mama Mia, mas kailangan niya ng isang taong makikinig kaysa sa isang taong magsasalita. Kasi minsan, yun lang naman talaga ang kailangan ng isang sugatang tao, hindi ba? Yung may makikinig, kahit na hindi nagsasalita. Simula noong ikwinento na niya sa akin ang naging sugat niya, ay lagi na kaming magkasamang dalawa. Pagkatapos ng aming mga trabaho ay sabay kaming kumakain. Minsan, naglalakad pa kami papunta sa park. Minsan, nag-a-unwind din kami sa kung saan-saang bar o di kaya naman ay mall. Minsan nga, nagta-travel pa kami sa mga hindi pa masyadong sikat pero magagandang destinasyon para lamang makalanghap ng malamig at preskong hangin. Minsan, Mama Mia, kapag nandun kami sa mga lugar na yon, ay nagiging mapagbiro siya. Pero kadalasan, tahimik lamang kaming pareho na parang ninanamnam ang ganda ng paligid namin. Pero kahit na walang salitang namumutawi sa aming mga bibig, ay ramdam na ramdam ko yung kakaiba naming koneksyon dalawa. Hanggang sa dumating yung punto na nasanay na ako sa presensya niya at halos araw-araw ko na siyang hinahana. Hindi ako nakakatulog sa gabi kapag hindi siya nagme-message sa akin. Yung tipong magigising ako sa madaling araw. Tapos, sisilipin ko kung nag-online ba siya. At dun ko na pagtanto na heto ka na naman, Jing. Hindi ka pa rin talaga natututo sa mga pinagdaanan mo. Heto ka na naman, nahuhulog ka na naman sa isang tao. Pero this time, Mama Mia, this time pakiramdam ko ay iba na. Hindi lang siya basta-basta project para sa akin o yung taong tutulungan ko lang. Ramdam kong mahal ko na siya. Hindi dahil sa kailangan niya ako, kundi dahil gusto ko lang talaga siyang mahalin. Yung ibang dumaan sa buhay ko, aaminin kong nagustuhan ko, Mama Mia. Pero iba yung pakiramdam ko pagdating dito kay Caleb. Mahal ko na talaga siya. Isang gabi, habang naglalakad kami pa uwi, ay bigla siyang tumigil. Tumitig siya sa akin, sabay sabing, "Ching,
Hindi ko alam kung paano mo nagagawa ito. Pero simula nung dumating ka sa buhay ko, parang gumaan na ang lahat. Parang natutunan ko ulit na ngumiti ng totoo. Parang kahit maalala ko yung mga pinagdaanan ko, hindi na masyadong masakit kasi nandyan ka na. Hindi ako nakasagot kaagad. Baka kasi kapag nagsalita ako, Mama Mia, bigla ko na lang masabi sa kanya na sana ako na lang, na nandito lang ako para sa kanya. Pero sa halip ay ngumiti lamang ako tapos bumuntong hininga bago ko sinabi sa kanyang, siguro kailangan mo lang talaga ng taong maniniwala ulit sa'yo. Hindi niya alam na ako mismo yung pilit na naniniwala na baka ako na nga yung taong iyon. Na baka kaya kami pinagtagpo ay dahil kami ang nararapat para sa isa't isa. Hanggang sa lumipas ang mga buwan, Mama Mia, at sa bawat araw na kasama ko siya, pakiramdam ko lalong tumitibay ang koneksyon naming dalawa. Hanggang sa dumating yung araw na naglakas loob akong tanungin siya. Caleb, may tanong ako. Huwag mo sanang mamasamain, ha? Ano ba talaga tayo? Tahimik lang siya, Mama Mia. Yung tahimik na parang may mabigat na sagot. Huminga siya ng malalim ng 2 beses, tapos sabi niya, Jing, ayokong magsinungaling. Mahal kita, pero hindi ko pa rin kayang magmahal ng buo at ayokong maging unfair sa'yo. Mama Mia, hindi ko alam pero parang sumabog ang dibdib ko. Hindi ko kasi alam kung anong dapat kong maramdaman eh. Matutuwa ba ako kasi inamin niyang mahal niya ako? O masasaktan ako kasi hindi pa niya ako kayang piliin? Kinagabihan, dahil gulong-gulo ang utak ko, ay umiyak na lang ako ng umiyak. Yung hindi tipong iyak na may ingay, kundi yung tahimik na iyak pero punong-puno ng sakit. Sobrang sakit kasi alam kong kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako magiging sagot. At hindi ko pa rin kayang sagutin yung mga gumugulo sa utak ko. Pero Mama Mia, hindi ako bumitaw. Sabi ko sa sarili ko, baka kailangan lang niya ng panahon. Baka ako ang dahilan para matutunan na niyang magmahal ulit ng buo. Baka ako talaga at kailangan ko lang magsakripisyo ng konti. Hanggang sa dumating si Rina, nakilala niya sa isang event. Maganda, mabait, confident. At noong una, akala ko wala lang yun. Akala ko acquaintance lang. Hanggang sa unti-unti kong napansin. Mas madalas na siyang abala. Mas bihira na siyang mag-chat sa akin. At yung dating hinihintay kita, ay napalitan na ng, sorry busy ako. Next time na lang. Isang gabi, Mama Mia, hindi ko na talaga kinaya. Tinawagan ko na siya. Umiiyak ako habang sinasabi sa kanyang, Caleb, wag mo naman akong iwan dito sa ere. Sabihin mo naman kung ayaw mo sa akin. Hindi ko naman kailangang ipilit kung wala talaga. Tahimik siya sa kabilang linya, Mama Mia. Pinakiramdaman ko siya. Tapos narinig ko sa kabilang linya yung boses niya. Mahina, basag, pero matatag at alam kong totoo ang susunod niyang sasabihin. Jing, pasensya na. Hindi ko to sinasadya. Pero sa kanya ko naramdaman yung kapayapaan na hindi ko akalaing makikita at matatagpuan ko pa.
At doon ko naramdaman ulit yung pamilyar na sakit. But this time, mas malalim, Mama Mia. Yung sakit ng pagiging tulay, yung naging tulay ka ng taong mahal mo, papunta sa taong mahal niya. Dahil ako ang naggabay sa kanya palabas ng dilim, pero hindi naman ako yung nilakaran niya patungo sa liwanag. Pagkatapos ng tawag na yon ay matagal po akong nakatulala. Parang may kung anong kumalas mula sa kaluluwa ko. Hindi ako galit, Mama Mia. Hindi rin ako nagtanong kung bakit kasi alam ko na po kung ano yung sagot. Ganito talaga eh. Ganito talaga ako at ganito talaga ang papel ko sa mundo. Bawat lalaking nagustuhan at minahal ko, ako lang ang nagtuturo sa kanila kung paano magmahal ulit. Pero hindi naman para sa akin, kundi para sa susunod na babaeng darating sa buhay nila. At sa unang pagkakataon na isip ko, na baka nga hindi ako isinumpa. Baka nga talaga ako ay pahinga lamang bago ang tunay nilang tahanan. Mama Mia, pagkatapos ni Caleb, akala ko wala nang matitira sa akin. Hindi ko alam kung anong mas mahirap, yung iwanan ka, yung paulit-ulit mong mararamdaman na hindi ka talaga pipiliin kahit ibinigay mo naman na ang lahat. Naging parang ugali ko na lang ang magpanggap na ayos lang ako. Pag-uwi ko, tahimik lamang ako. Pag-alis ko, ngingiti lamang ako. Pero sa loob ko, Mama Mia, pagod na ako. May mga araw na gigising ako tapos walang dahilan para bumangon. Alam mo yung pakiramdam na kahit gumising ka, parang wala ka pa ring silbi. Ganun ako halos araw-araw, Mama Mia. Tapos minsan, titingin lang ako sa salamin. May mapungay na mata, may pilit na ngiti, pero sa likod noon, may babaeng hindi sigurado kung karapat-dapat pa ba siyang mahalin. Hanggang sa makilala ko po si Alvin. At hindi ko inaasahan na siya ang magiging dahilan kung bakit matutunan kong muli kung ano ang ibig sabihin ng salitang pag-asa. Nung una ko po siyang nakilala, hindi ko man lang siya pinansin, Mama Mia. Bago lang po siya noon sa opisina namin. Bagong transfer mula sa branch namin sa probinsya. Tahimik siya, pero may itsura. Kaya lang, parang lagi siyang dumidistansya mula sa lahat. Hindi siya yung tipo ng lalaking magaan kasama dahil panangiti. Kasi siya, palagi lang pong seryoso ang kaniyang pagmumukha, Mama Mia. Laging mukhang may mabigat na iniisip. Laging mukhang may problemang daladala. Isang gabi, nag-overtime po ako sa trabaho. Habang nag-aayos ako ng mga reports, napansin kong naiwan din pala siya dun sa cubicle niya. Hindi mo kasi talaga siya mapapansin dahil napakatahimik niya. Ang tanging narinig ko lang, bago ko siya napansin na nandun pala siya, ay yung tik-tak ng keyboard niya at mahinang tunog mula sa cellphone niya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero bigla ko siyang biniro. Wow! Hindi ko alam na marunong ka rin palang mag-overtime. Akala ko kasi robot ka lang na nawawala kapag 6 o'clock na. Tumingin siya sa akin. Seryoso pa rin yung mga mata pero may konting ngiti sa sulok ng kaniyang labi. Hindi ako robot, no? Pero minsan, gusto ko na lang talagang maging isa. Parang hindi ko na maramdaman yung pagod sa pagiging tao. Hindi ko alam kung bakit pero parang nakarelate ako dun sa sinabi niya. Hindi ko alam kung pagod din ba siya sa trabaho
O tulad ko, pagod din siya sa buhay at sa misyon na inatang sa kanya. Simula noon ay mas naging madalas na ang kwentuhan naming dalawa. Sa pantry, sa elevator, minsan kahit sa smoking area, kahit hindi naman po ako naninigarilyo. Gusto ko lang kasi talagang marinig ang boses niya. Yung boses niyang laging kalmado pero alam kong may itinatagong lungkot. Hindi siya katulad ni Enzo o ni Caleb. Hindi siya charming, hindi siya expressive, pero may kakaiba siyang lalim. Yung lalim na parang mahirap abutin, pero kapag narating mo, parang hindi mo na gustong umalis pa doon. Isang gabi, Mama Mia, bigla niya akong tinanong habang naglalakad kami palabas ng building. Jing, naniniwala ka ba na may mga taong ipinapadala lang sa atin para turuan tayo kung paano magmahal? Pero hindi para makasama natin habang buhay? Napahinto ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung matatawa o maiiyak ako. Kasi yun ang mismong tanong ko ng ilang taon. Yun ang lagi kong tinatanong sa sarili ko. Kaya sabi ko sa kanya, naniniwala ako. Kasi ako yung ganong klaseng tao, Alvin eh. Tumingin siya sa akin. Matagal ang pagkakatingin niya at hindi siya agad nakapagsalita. Tapos mahina siyang nagsabing, kawawa ka naman. Hindi ko alam, Mama Mia, pero dun ko lang naramdaman ng ilang taong awa ko sa sarili ko. Kaya tuluyan akong napaiyak. Oo nga pala. Kawawa nga pala ako sa naging misyon ko sa buhay. Mama Mia, ang mas nagpaiyak pa talaga sa akin kasi unang beses na may taong nakakaintindi sa bigat ng mundo ko. Isang taong kahit hindi ko naman ikwento sa kanya ang buong mga pangyayari sa buhay ko, ay parang kahit sa isang linya ko lang na yun, ay naintindihan niya agad ako. Hanggang sa naging parte na rin ng araw-araw ko si Alvin. Hindi ko na namalayang nasanay na akong marinig ang boses niya sa umaga at mabasa ang mensahe niya sa gabi bago ako matulog. Hindi kami magkaibigan lamang, pero hindi rin kami magkasintahan. Parang nasa pagitan kami, Mama Mia. Manipis lang na linya, pero ramdam na ramdam ko naman. Minsan, tinanong ko siya habang nasa rooftop kami ng building. Sabay kaming nanonood noon ng city lights dahil may pa-fireworks po kasi piyesta ng syudad. Bakit parang lagi kang malungkot, Alvin? Tanong ko. Ngumiti siya, pero alam kong pinipilit lamang niya ang ngiting iyon. Siguro kasi natutunan ko ng hindi umasa. Kapag wala kang inaasahan, hindi ka masyadong masasaktan. Tingin mo ba totoong hindi ka nasasaktan? Tanong ko. Hindi ko alam. Pero ikaw, naniniwala ka pa rin, di ba? Kahit ilang beses ka nang nasaktan? Hindi ko alam kung paano niya nalaman na sa kaibuturan ng puso ko ay naniniwala pa rin ako, Mama Mia. Pero oo, ramdam ko. Nakikita niya ako ng buo. Pati yung pira-pirasong bahagi na tinatago ko sa puso ko. Nang gabing yun, umuwi akong may kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit, pero parang unti-unti na naman akong nakukulong. Hindi sa dahil sa kung anong sinasabi niya, kundi dahil sa kakaibang katahimikan niya. Sa paraan niya ng pagtingin na parang sinasabing, hindi ko kailangan ng paliwanag kasi naiintindihan kita. Minsan, Mama Mia, habang magkasabay kaming naglakad pa uwi, ay bigla siyang nagsalita. Alam mo, Jing, minsan gusto ko na lang tumigil.
Lahat kasi ng ginagawa ko parang wala nang patutunguhan. Lahat ng taong dumarating sa buhay ko, umaalis din naman. Ako rin, Alvin. Pero siguro kaya tayo nagkakilala ay para matutunan nating hindi lahat ng dumarating ay umaalis kaagad. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob para magsabi sa kanya ng ganon. Tumingin siya sa akin tapos huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ko. Dahan-dahan lang. Gentle. Walang salita pero ramdam ko ang kakaibang init na dulot noon. At ramdam ko na parang may ipinapahiwatig siya sa aking totoo. Wala nang sumunod na paliwanag. Wala na ring label. Pero mula noon ay ibang klaseng kapayapaan na ang dala niya sa buhay ko. Hindi masaya sa paraan na kinikilig ako o na-e-excite. Kundi masaya sa katahimikan na paraan. Yung maramdaman mong may kasabay kang humihinga. At sa una, Mama Mia, iniisip ko na baka ito na talaga yun. Baka sa wakas, hindi na lang ako tulay. Baka ako na talaga yung destinasyon. Baka ako na talaga yung dulo. Pero ang buhay, may kakaibang paraan ng panggugulat sa'yo kapag akala mo maayos na ang lahat. Isang gabi, habang naglalakad kami palabas ng office, ay bigla siyang huminto. Jing, may kailangan sana akong sabihin sa'yo. Kailangan mo tong malaman bago pa tayo lumalim. Kinabahan ako, Mama Mia. Nanginginig ang mga kamay ko. Pero tumango ako. Inianda ko ang sarili ko sa pwede niyang sabihin sa akin. Jing, I'm sorry pero hindi ko nasabi sa'yo na may girlfriend ako. Matagal na. Long distance relationship kami. Matagal na rin kaming walang komunikasyon. Akala ko wala na kami. Pero last week, bumalik siya. Mama Mia, para po akong tinanggalan ng hangin sa aking dibdib. Hindi ako makapagsalita. Nakangiti lang ako pero sa loob-loob ko ay para po akong sinabuyan ng asido sa sobrang hapdi. Pasensya ka na, Jing. Hindi ko sinasadya. Ayoko naman talagang lokohin ka pero hindi ko rin kayang sabihin na wala na akong nararamdaman sa kanya. Pag-uwi ko, Mama Mia, ay wala na pong luha sa mga mata ko. Siguro kasi nasanay na ako. Siguro kasi subconsciously, alam kong ito na yung pattern. Mama Mia, pero iba si Alvin. Hindi siya basta iniwanan ako. Siya yung lalaking nakapagpatunay na kahit ilang beses kang masaktan, may parte pa rin sa puso mo na laging handang umasa. Kasi kahit nasaktan ako, hindi ko pa rin naman siya kinamuhian eh. Mas iniisip ko pa nga, baka hindi naman talaga siya para sa akin, kundi isa lang siyang paalala na kahit tulay ako ay may halaga pa rin ako sa paglalakbay ng ibang tao. At sa uling pagkakataon nakita ko siya, nagpasalamat siya sa akin. Walang drama, walang luha. Salamat, Jing. Kasi kahit sandali, naramdaman kong buhay pa pala ako. At habang pinapanood ko siya na naglalakad palayo, Mama Mia, doon ko naramdaman yung kakaibang uri ng sakit. Yung hindi dahil iniwanan ka, kundi dahil alam mong may parte sa sarili mong muling nabuhay kahit alam mong mamamatay ka rin naman sa dulo. Pagkatapos ni Alvin, parang tahimik na naging kalawang ang mga araw ko. Hindi na ako umiiyak, pero hindi na rin ako tumatawa. Wala nang lungkot, pero wala rin namang saya. Alam mo yung pakiramdam ng pagiging
buhay pero hindi ka naman talaga nabubuhay. Ganun ako. Parang katawan lang ang gumagalaw dahil kailangan pero hindi naman gusto ng utak at kaluluwa ko. Tuwing umuuwi ako ay napapatingin ako sa mga lumang litrato sa cellphone ko. Mga ngiti na minsan kong ipinilit. Mga mata na minsan kong pinaniwalang masaya ako. Tapos mapapaisip ako. Ilang beses ko na ba ang inalay ang puso ko para lang sa ikagaganda ng buhay ng iba? Ilang beses ko na bang itinapon ang sarili ko para lang mahanap nila yung sa kanila? At doon nagsimula yung mga gabi na puro na lang ako tanong. Mga tanong na walang kasagutan. Bakit ako? Anong kasalanan ko? Bakit parang ako lang ang laging nag-aayos pero wala namang nag-aayos sa akin? Minsan habang naglalakad ako pa uwi mula sa trabaho ay nadaanan ko yung lumang simbahan sa may kanto. Hindi naman ako relihiyosa pero ewan ko ba, parang may humila sa akin papasok doon. Tahimik sa loob. Yung mga kandila ay kumikislap-kislap sa gitna ng dilim. Umupo ako sa pinakahuling upuan. Tapos bigla na lang ay pumatak yung mga luha ko ng walang dahilan, Mama Mia. Wala namang drama, wala namang musika. Luha lang, tahimik at tuloy-tuloy na umagos. Tapos parang kusang lumabas sa bibig ko yung mga salitang hindi ko alam na gusto kong palang sabihin sa kanya ng matagal na panahon na. Kung mission ko talaga to, sana naman, kahit minsan, maranasan ko rin yung pakiramdam na ako rin ang piliin. Hindi ko alam kung narinig ako ng Diyos o ng kung sino man noon. Pero nang lumabas ako ng simbahan ay parang may kakaibang gaan akong naramdaman. Hindi dahil tuluyan nang nawala yung sakit. Pero kasi Mama Mia, unang beses ko yun na nagtanong sa Diyos. Unang beses ko yun na humingi ng biyaya sa Kanya. Biyaya na piliin naman ako ng ibang tao. Pero baka ginawang ganito nga ang puso ko, hindi para ipunin yung sakit, kundi para ibahagi yung sarili ko na malambot, Mama Mia. Baka kaya ako laging tulay kasi kung walang tulad ko, baka hindi makakarating yung mga tao sa mga tadhana nila. Baka kaya ako nilikha ay para turuan silang magmahal ng totoo, kahit hindi naman ako yung dulo ng kanilang kwento. Pero alam mo kung ano ang nakakatawa, Mama Mia? Kahit gano'n ang iniisip ko, hindi ibig sabihin na hindi na po masakit. Ang sakit pa rin talaga. Kasi hindi naman nawawala yung pag-asam na sana kahit minsan may manatili man lang. Sana kahit minsan may isang tao na ako naman yung ending. Minsan, Mama Mia, habang naglalakad po ako pa uwi, ay nakasalubong ko po si Caleb. Hindi ko inaasahan yon. Matagal ko na kasi siyang hindi nakikita. At sa braso niya, kasama niya si Rina. Masaya, mukhang kontento sila sa isa't isa. Nang magkita niya ako ay ngumiti siya. Totoong ngiti. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, hindi ko na naramdaman yung sakit nung iniwan niya ako dati. Ngumiti rin ako pabalik sa kanya at sa isip ko, nagpasalamat ako. Kasi kahit hindi ako ang endgame niya, at least naging parte pa rin ako ng journey niya. Isang araw matapos yun ay nakasalubong ko rin si Marco sa supermarket. May anak na ulit siya. May asawa at masigla. Lumapit siya sa akin, niyakap niya ako ng mahigpit, sabay sabing, alam mo Jing, kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, galit pa rin ako sa mundo. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Pero isang bagay ang naging malinaw sa akin.
Siguro nga, Mama Mia, hindi ako naging masaya dahil hindi ako ang endgame nila. Pero alam kong sa buhay ko ay may nagawa akong kabutihan. Kasi may mga tao akong natulungan na maging totoo na masaya sa buhay. Sa bawat lalaking minahal ko ay may natutunan sila at yun ay ang magmahal ng mas tama sa susunod na babae. At kung iisipin mo, baka yun na rin ang paraan ng Diyos para iparamdam sa akin na may saysay pa rin talaga ang buhay ko. Kahit hindi naman ako ang pinipili sa huli. Pag-uwi ko ay nagbukas ako ng luma kong notebook sa kung saan lagi kong sinusulat ang aking mga nararamdaman. Nandun lahat ang pangalan nila. Lahat ng mga lalaking minahal ko. At lahat ng mga lalaking inakala ko sila na. Lahat din ng salitang paalam at salamat na binanggit nila sa akin sa tuwing nahahanap na nila ang kanilang tadhana ay nakasulat doon. At habang binabasa ko yun ay napansin ko po yung pattern. Lahat sila mas naging maayos pagkatapos ng mga naging ugnayan namin. Hindi ako makapaniwala pero parang bigla akong natawa. Yung halong tawa at iyak na hindi mo alam kung alin sa dalawa ba talaga ang iyong nararamdaman. Kasi na-realize ko, Mama Mia, lahat sila para pala akong ginawang training ground sa pagmamahal nila. Ako yung before sa mga kwento ng happily ever after nila. At alam mo kung anong masakit, Mama Mia? Kahit ganun, sinabi ko sa sarili ko na kapag may dumating ay uulitin ko pa rin. Dahil baka sa pagkakataon na yun ay ako naman ang piliin. Kasi kahit hindi ako ang dulo, gusto ko pa rin maging parte ng simula ng pagmamahal nila ng totoo sa ibang tao. Isang gabi habang nakahiga ako ay bigla ko na lang tinanong ang sarili ko, talaga bang kaya mong maging ganito, Jing, habang buhay? Pero Mama Mia, sarili ko rin ang nakahanap ng isasagot. Hanggang matutunan mo na mahalin din ang sarili mo kahit walang bumabalik na pagmamahal sa'yo, ay paulit-ulit ang magiging pattern na yon. Doon ko napagtanto na siguro hindi ko pa nasusubukang buuin ang sarili ko para sa sarili ko. Binubuo ko lang yung iba para sa iba. Palaging ako lang yung nagbibigay. Palaging ako lang yung nag-aayos pero hindi ko pa yata kailanman minahal si Jing. Yung babae sa salamin na laging naiiwan pero lagi pa rin namang bumabangon. Kaya simula noon ay sinimulan ko pong magbago, hindi para sa iba kundi para sa sarili ko. Unti-unti kong tinututunang magmahal nang hindi kailangang ibalik. Tumawa ng walang dahilan at magpasalamat kahit sa mga masasakit na experiences. At sa gitna ng bagong tahimik kong buhay ay dumating ang panibagong kabanata. Hindi ko alam kung pagsubok ulit o gantimpala na. Pero isa lang ang sigurado ako. Darating siya at muling guguluhin ang puso kong akala ko ay natuto ng manahimik. Hindi ko inaasahan na may darating pa, Mama Mia. Sa totoo lang, akala ko tapos na ang parte ng buhay kong may kinalaman sa pag-ibig. Kasi pagod na ako eh. Parang lahat ng bahagi ng puso ko nagamit ko na. Napunit na at paulit-ulit na lang binubuo para muli ring masira. Pero gaya ng lagi kong sinasabi, hindi mo talaga malalaman kung kailan may planong iba ang tadhana sa buhay mo. At dumating siya. Si Errol. Hindi ko siya nakilala sa cafe, hindi rin sa opisina. Nakilala ko siya sa isang pinakawalang kwentang paraan. Sa isang seminar tungkol sa emotional resilience. Ironic, di ba? Ako yung taong halos wala nang natitirang emosyon tapos pupunta ako sa seminar kung paano maging matatag na tao.
Pero siguro kailangan ko lang talagang marinig na may ibang taong mas sirang-sira pa kaysa sa akin para maramdaman kong hindi naman ako nag-iisa. Doon ay si Errol ang speaker at ang una niyang sinabi sa harap ng lahat ay, minsan, hindi mo kailangang ayusin ang lahat sa paligid mo. Kailangan mo lang tanggapin na hindi lahat ng nasira ay dapat pang ayusin at buuin. Parang napako ako sa kinauupuan ko nung marinig ko yon. Kasi yun mismo ang kabaliktaran ng buong pagkatao ko, Mama Mia. Kasi ako lagi yung nag-aayos ng iba. Pero habang nagsasalita siya, naramdaman ko na parang gumaan ang dibdib ko. May kakaibang kapayapaan sa paraan ng kanyang pagtawa, sa paraan ng pag-amin niya ng sarili niyang kahinaan. Matapos ang seminar na yun ay lumapit ako sa kanya, hindi para makipag-usap kundi para magpasalamat lang. Pero nang magtama yung mga mata namin ay parang may kakaibang kuryenteng dumaan sa pagitan naming dalawa. Hindi siya yung tipo ng lalaking magaling magpakilig. Simple lang siya. Malumanay. Pero parang laging may dalang katahimikan at kapayapaan. Salamat po, sir. Hindi ko alam kung para sa akin yung mga sinabi mo pero tinamaan ako. Ngumiti siya. Yung ngiti na wala namang halong kayabang-yabang. Tapos sabi niya, siguro nga para sa'yo yun. Kasi sa paraan ng tingin mo kanina, parang matagal ka ng pagod sa buhay. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi niya ako kilala pero parang kilalang kilala niya ang pagkatao ko. At sa unang pagkakataon, hindi ako napahiya na aminin na pagod na ako, Mama Mia. Nagkita kami ulit ilang linggo matapos ang seminar na yon nang hindi sinasadya. Nasa maliit akong bookstore, nakatayo sa harap ng shelf ng mga lumang nobela. Nang may marinig akong pamilyar na boses mula sa aking likuran. Akala ko ikaw yung tipo ng babaeng hindi nagbabasa ng mga love stories. Napalingon ako. Si Errol. Nakangiti, bit-bit ang isang librong The Art of Letting Go. Sabi ko, siguro kailangan ko yan. Sabi niya, kailangan ko rin naman. Doon nagsimula ang mga pag-uusap na hindi ko namamalayang magpapatuloy pala gabi-gabi. Hindi naman romantiko, Mama Mia. Hindi din yung mabilis na pag-uusap. Pero parang pag-uusap ng dalawang taong nagkakaintindihan. Minsan over coffee, minsan sa mahabang tawag, minsan naman sa simpleng pag-chat lang. Gising ka pa? Alam kong iniisip mo na naman yung mga hindi mo dapat iniisip. Hindi ko alam kung paano pero naramdaman ko na hindi niya ako gustong ayusin. Hindi siya gaya ng mga nauna kong minahal na kailangan kong tulungan. Sa kanya, Mama Mia, parang natutunan kong huminga. Sa kanya, parang natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay inaayos ko. Isang gabi habang magkasama kaming naglalakad sa may baybayin dahil nagkaroon po ng out-of-town seminar at sinama niya ako, ay bigla siyang nagsalita. Alam mo, Jing, ang problema sa'yo, sobrang laki ng puso mo. Ang dami mong kayang mahalin pero hindi mo kayang magtira ng konti para sa sarili mo. Napangiti ako. Siguro kasi masanay akong magmahal kaysa sa mahalin? Sagot ko. Tumigil siya, tiningnan ako sa mga mata at marahan niyang sinabi. Baka oras na para matutunan mo rin yung kabaliktaran niya. Tumahimik ako. Pero iba yung katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hindi yung nakasanayan kong bigat at malungkot na tahimik. Kundi yung klase ng katahimikan na may kasamang kapayapaan. At sa gitna ng katahimikan na yon, naisip ko, baka nga kaya ako hindi pinipili at hindi minamahal dahil wala rin naman akong itinitira sa sarili ko.
Sa mga sumunod na buwan ay naging mahalagang bahagi si Errol sa araw ko. Hindi niya kailanman sinabi kung anong meron kami, pero bawat sa pag-aasikaso niya sa akin, bawat ingat ka at bawat nandito lang ako, ay ramdam kong may kakaibang ibig sabihin yon. At ang pinakatotoo sa lahat ay yung hindi ako natatakot. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa kanya. Hindi ko kailangang maging magaling, maging maganda o maging perpekto. Sa kanya, sapat na yung maging ako si Jing. Yung pagod, minsan magulo, pero totoo. Minsan habang magkasama kami sa kotse ay tinanong ko siya, Errol, naniniwala ka bang may mga taong nakatadhana para sa isa't isa? Tahimik siya at tumingin lang sa kalsada. Hindi ko alam kung totoong may nakatadhana. Pero naniniwala akong may mga taong kahit hindi mo hinihingi, darating para ipaalala sa iyong karapat-dapat ka pa ring mahalin. Doon, Mama Mia, ay napaluha ako ng konti. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng pag-asa. Kasi sa unang pagkakataon, may isang taong nakikinig sa akin. May isang taong hindi ko kailangang ayusin, kundi parang siya pa yung umaayos sa akin. May isang taong hindi ko kailangang turuan kung paano mahalin, kundi isang taong siya namang nagtuturo sa akin kung paano buuin si Jing. Pero gaya ng mga magagandang bagay, dumating din yung sandaling kailangan kong harapin ang isang masakit na katotohanan. May sarili rin parang sugat itong si Errol. Isang gabi habang pareho kaming nakaupo sa parehong bench kung saan kami unang nagkape, ay tahimik siya. Wala siyang imik. At nang tingnan ko siya ay kita ko sa mga mata niya yung parehong lungkot na nakita ko noon sa mga lalaking minahal ko. Bakit parang ang bigat-bigat ng buhat mo? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Tapos mahina siyang nagsalita. May asawa ako, Jing. Hiwalay na kami pero hindi ko pa alam kung paano magpaalam sa kanya ng buo. Parang bumagsak lahat ng hangin sa paligid. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa kasi heto na naman ako. Nagmahal na naman ang taong may iniwanan pang multo sa puso niya. Hindi kita gustong saktan, pero gusto kong malaman mo. Sa'yo ko lang ulit naramdaman yung kapayapaan, Jing. At ayokong mawala yon. Kahit alam kong hindi ko pa kayang mangako sa ngayon. Mama Mia, hindi ko na halos maintindihan noon ang sarili ko. Alam kong mahal ako ni Errol at mahal na mahal ko rin naman siya. Pero paano ko nga ba siya mamahalin, Mama Mia? Ngayong hindi pa naman siya buo. Ngayong hindi pa buo ang pagpapaalam niya dun sa unang taong minahal niya. Mama Mia, pagkatapos nun ay umuwi ako. Umiyak ako ng todo sa kwarto ko. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko. Kung ano pa ang idadasal ko para naman maging maayos na ang buhay ko. Simula noon ay pinilit ko pong iwasan si Errol. Hindi ko na siya sinasagot. Hindi ko na rin nire-replyan ng mga chat niya. Hanggang sa lumipas ang 3 taon, Mama Mia. Habang nasa trabaho ako ay nagulat ako dahil tinawag ako ng security guard dahil may naghihintay daw sa akin sa labas. Paglabas ko ay nagulat ako kasi andun siya. Ang lalaking pilit kong wag alalahanin sa loob ng halos 3 taon. Ang lalaking tahimik pa rin nagpapaiyak sa akin sa gabi. Si Errol. Nakatayo lang siya sa baba
May hawak na bouquet of roses. White roses. Yung paborito kong bulaklak. Mama Mia, maayos ang mukha niya. Maganda ang gupit niya. Maayos ang bigote niya. Maayos ang pananamit niya. In short, mas lalo siyang gumwapo. Nung makita niya ako ay ngumiti siya. Yung ngiti na punong-puno ng katahimikan at saya. Punong-puno rin ng pananabik. Hindi ko na alam kung paano umiwas. Ayoko namang machismis sa opisina, kaya nilapitan ko na lang siya. Iniabot niya sa akin ang bulaklak at tinanggap ko yon. May oras ka ba? Malapit na ang lunch break. Baka pwedeng mag-half day ka muna ngayon. Ano? Bakit naman? Jing, nagbalik na ako. Maayos na ako. Buo na ako. Kaya na kitang panindigan ng buo. Mama Mia, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napaiyak talaga ako noon at napayakap sa kanya. Wala na akong pakialam noon kung may makakita man sa amin na mga katrabaho ko at pagchismisan pa kaming dalawa. Ang mahalaga sa akin noon ay maiparamdam ko rin sa kanya ang aking pangungulila. 33 years old na ako ng mga panahon na to, Mama Mia. Ilang beses na rin akong kinakantsawan ng mga tao sa paligid ko. Mga kaibigan, mga kamag-anak. Kung tatanda raw ba akong dalaga. Tumalikod ako kay Errol pagkatapos ay lumapit sa supervisor ko at nagpaalam na mag-half day. At dahil nga sabik na rin naman silang magka-love life ako, walang pag-aalinlangan nila akong pinayagan. Pumunta kami sa cafe, kung saan kami laging pumupunta doon. Pagkatapos, Mama Mia, umorder siya. Pagkatapos niyang umorder ay naupo kami at hinawakan niya ang mga kamay ko. Maayos na. Tapos na ang gulo. Anong ibig mong sabihin? Annulled na ako, Jing. Malaya na akong mahalin ka ng buo. Malaya na akong ipagsigawan sa mundo. Na ikaw ang mahal ko. Mama Mia, sa cafe na yun, kahit may mangilan-ngilan din namang mga tao na nagla-lunch break, ay wala kaming pakialam at dun kami mismo naghalikan. Simula sa araw na yun, ay naging masaya kami. Pagkaraan ng 1 taon ay nagpakasal kami. Simple lang ang kasal naming dalawa. Sa harap ng ilang mga kaibigan at pamilya, walang ingranding kasal, walang mga mamahaling bulaklak, white roses lamang na yung mga paborito ko. Pero punong-puno ng kagalakan, kasiyahan at pagmamahal ang araw na yon. At habang naglalakad ako sa aisle, simple lang yung naramdaman ko. Hindi yung kilig o kaba, kundi kapayapaan. Na para bang sa wakas natagpuan ko na ang dulo ng tulay na matagal ko nang hinahanap. Nang binigkas ni Errol yung mga salitang, "Opo, Father," parang lahat ng nakaraan kong sakit, lahat ng gabing iniyakan ko, ang mga lalaking pinaghanda ko para sa iba, lahat yun ay parang biglang nagkaroon ng dahilan. Kasi kung hindi ko sila nakilala, hindi ko rin matutunan, Mama Mia, kung paano ang magpalaya at magparaya, kung paano ang maghintay ng tamang pagkakataon. Kung hindi ako nasaktan noon, baka hindi ko rin maramdaman kung gaano katotoo ang pagmamahal ni Errol sa akin. Sa ngayon, Mama Mia, ay may 2 na kaming anak ni Errol. Pareho pa rin kaming nagtatrabaho at ang nanay ko po ang nag-aalaga sa mga anak naming 2. Masaya na ang buhay ko. Masaya at kontento ako sa araw-araw. Kontento kaming 2 sa pagmamahalan sa isa't isa. Oo, hindi man po naging ideal ang kwento ko. Pero Mama Mia, napatunayan kong totoo nga na kung may taong para sa'yo talaga. Ngayon, hindi ko na tinatanong kung may dulo pa yung tulay. Kasi ngayon, hindi na po ako yung tulay.
Ako na po yung destinasyon at narating na po ako ng taong tunay na nagmamahal sa akin. Si Errol. Si Errol na matyagang naghintay. Na binigyan ako ng kapayapaan at pag-ibig na kailanman hindi kailangang tapusin at hindi kailangang mamaalam. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at naway nasiyahan po kayo sa kwento naming dalawa ng asawa ko. Lubos na nagmamahal. Jing. Ang ganda naman ng kwento ni Madam Jing. Oo, 'di ba? May mga ganun talagang kwento na parang naging taga-ayos ka na lang ng buhay ng iba. Parang naging tulay ka na lang lagi at hindi ikaw yung destinasyon. Alam ko, somehow, somewhere, may mga nakaka-relate dito. Alam mo yung pakiramdam na ang tagal-tagal niyong magkarelasyon, na parang inayos mo siya ng buong buo, tapos nung maayos na siya, naghiwalay kayo, tapos nung naghiwalay kayo, after 3 months, nagpakasal sa iba. After 6 months, nagpakasal sa iba. Parang yung taxi cab theory, parang ganon. Alam niyo ba yon? Parang yun ang nangyari dito kay Ate Jing. Pero, ang mahalaga, sa huli ay natagpuan din niya ang kanyang totoong kaligayahan at totoong tadhana. Nako naman, sa mga hindi pa nakakatagpo ngayon ng kanilang tadhana, ay i-share nyo ito. Baka naman, makaabot ito sa taong nararapat sa inyo, diba? Charot lang. Ginawa pa talagang collateral, So, please share this video at i-like nyo na rin. At syempre, mag-subscribe na rin kayo sa ating channel dito, Mama Mia Cagayan de Oro. I-click ang notification bell para lagi po kayong update kapag meron tayong bagong video. At may isa pa po tayong channel na, naku naman, pinagsisikapan na malagyan pa ng mga content. Ang Encounters with Mama Mia. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at dahil dyan, sa matinding pasasalamat ko po sa inyo. Nako, hello muna ako sa ating mga members na lagi tayong minamahal. Hi ako kay Colleen Bueno, kay Diane Martinez, kay Evelyn Kawit, Janice Linian, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Maria Elena Abe, Freaky, Mila Raduban at Easy Gale. Maraming salamat po sa inyong pagpapamember at hindi pang iiwan dito sa atin. Maraming thank you talaga. Mwah, 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 mwah. At syempre sa ating pong mga commentators na lagi ding nandito para sa atin. Hello ako kay Rashudi from Kuwait. Maraming salamat. Kay Margie Flores, kay Princess Leia Funnies TV. Maraming salamat sa iyo from Amam, Jordan. Hi din ako kay Charlene Baclohan. Maraming salamat. Maricel Mina. Hello sa iyo. Hi din ako kay Gimaras Girl. Ayun, hello sa iyo. Kay Lira Labilia, maraming salamat. Kay Sandara Undi, hello rin ako kay, sino ba to? Evelyn Gausin, maraming salamat. Jennifer Baud. Hi din ako kay Lina Ladeza, Linda Abinales, maraming salamat. Liza Chin, hi! Maraming salamat sa pagbabalik, Liza Chin. Hi din ako kay Elizabeth Lagunday. Kay Colasio, hello! Magandang pagbabalik dito sa channel natin. Saan ba kayo, saan ba kayo nilagay ni Lord nung mga nakaraan? Bakit ngayon lang kayo nakapag-comment ulit? Well, anyways, welcome back at maraming salamat sa pagbabalik ninyo. Ako po ang inyong Mama Mia na naghihikayat sa inyo na kung meron po kayong sarili ninyong kwento ng buhay, please do share that to us. Ayan po ang ating email address sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. Paalam po sa inyong lahat, mag-ingat po kayo, and mahal ko po kayo. Mwah! Bye!